Magandang hapon, ako po si Nikki de Guzman. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Pinatitigil ng Korte Suprema ang paglilipat ng halos 70 bilyong pisong pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, ano na bang magiging implikasyon nito? Nikki, naglabas nga ng temporary restraining order ang Korte Suprema para ipatigil ang paglilipat ng halos 70 bilyong pisong sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Kasunod ito ng 3 petisyong inihain sa Korte para harangin ang fund transfer. Ayon sa SE, inilabas ang TRO para pigilan ang pagsasauli ng pondo. Epektibo na raw kaagad ang TRO. Sa ngayon, umabot na sa 60 billion pesos ang nailipat na pondo ng PhilHealth. At ililipat nga sana sa susunod na buwan at sa Disyembre ang nalalabing halaga. Inilabas din ang TRO bago ang itinakdang pagdinig sa issue sa January 14, 2025. Nikki? Camille, bago ang yan, ano bang dapat mangyari sa mga nailipat ng pondo? Nikki, sabi ng Korte Suprema, hindi kasi kasama sa petition prayer itong inihain na petisyon kung ano yung mangyayari doon sa inihain na. Pero doon nga sa gagawin na oral argument sa January 14, 2025, kasama yan sa tatalakayin. So hihintayin na lang natin kung ano ang kalalabasan niya. Nikki? Babantayan naman natin ang balitang yan. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, mas lumakas pa ang Bagyong Leon habang papalapit ng bansa. Huli itong namataan sa layong 565 kilometers hilagang silangan ng Virac, Catanduanes. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 130 kilometers per hour at pagbuksong papalo sa 160 kilometers per hour. Tinatahak nito ang kanlurang hilagang kanlurang direksyon. Ayon sa Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo sa extreme northern Luzon sa mga susunod na araw. Pero di pa man tumatama sa lupa, nagpapaulan na ang Bagyong Leon sa mga lugar na ngayon nasa signal number 2. Yan ang Batanes, Babuyan Island, silangang bahagi ng mainland Cagayan at hilagang silangang bahagi ng Isabela. Nakataas naman ang signal number 1 sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan at Isabela, maging sa Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao at Benguet. Signal number 1 din sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Aurora, hilagang bahagi ng Quezon, Polillo Islands. Gayon din sa Camarines Norte, silangang bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, silangang bahagi ng Albay at hilagang silangang bahagi ng Sorsogon. Sa pilitan ng ililikas ng gobyerno ang mga residenteng nasa lugar na lubhang maaapektuhan ng Bagyong Leon. Ayon kay Defense Secretary Gibot Gildoro na siya ring chairman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, inatasan na ng Department of the Interior and Local Government ang mga LGU sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Bicol at Cordillera Administrative Region para ipatupad ito. Ayon kay Teodoro, mas mabuti nang maging handa kaysa marami ang masawi. Pangungunahan ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection ang forced evacuation bilang paghahanda sa Bagyong Leon. 125 na ang napaulat na patay matapos ang hagupit ng Bagyong Christine. Base po yan sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. 115 naman ang sugatan habang 28 ang nawawala. Mahigit 2.8 billion pesos naman ang iniwang pinsala ng bagyo sa agrikultura habang mahigit 1.5 billion pesos naman sa infrastruktura. Aabot naman sa mahigit 1.7 million ang apektadong pamilya. Matapos akuin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga karahasan sa drug war ng kanyang administrasyon sa pagdinig ng Senado kahapon, palaisipan naman daw kay Senate President Chis Escudero kung paano ito aakuin ni Duterte. Ayon kay Senate President Chis Escudero, wala namang kinahaharap na kaso ang dating Pangulo maging ang mga dating hepe ng pulisya noong si Duterte pa ang nasa pwesto. Tingin ni Escudero, inaako ito ng dating Pangulo dahil puro mga pulis na mababang ranggo lang naman ang nakukulong. Sa isang press con, ang may mga kaso, yung mga pulis na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatakip yung mga tengang sumunod at ginawa yung akalain nilang dapat gawin. Ang tanong ko, paano mo i-operationalize yun na ako lang?
Sa isang press con matapos ang Senate hearing, sinabi ni Duterte na nagbalik ang mga narco-politician at mga naka-uniforming dawit sa iligal na droga. Ayon kay Duterte, naglipana na raw sila ulit, partikular sa Davao City. Wala raw siyang magagawa rito dahil wala na siya sa pwesto. Pero oras daw na maibalik siya bilang alkalde ng Davao, mauubos daw ulit ang mga nagpapakalat ng droga sa lugar. Wala na rin ako mag-contribute because the only way that you can deal with the problem is to have the government power. Pero bumabalik sila. Pati sa siyudad nyo. Pang president, bababa ako ng mayor. Day one, either you swim or you run. I do not give. Get out of Davao or you die. Bumaba na ang naitalang krimen sa bansa sa nakalipas na 2 taon ayon sa Philippine National Police. Nasa 83,000 na krimen ang naitala ng PNP mula July 2022 hanggang nitong July 2024. Halos 62% na mas mababa yan kumpara sa higit 217,000 na naitalang krimen sa kaparehong panahon noong 2016 hanggang 2018. Kasama na dyan ang mga krimen tulad ng murder, homicide, physical injuries at rape. Bumaba rin ayon sa PNP ang krimeng may kaugnayan sa mga ari-arian gaya ng robbery, theft at carnapping. Maraming residente ang humabol ngayong araw sa paglilinis ng mga puntod sa Manila North Cemetery ilang araw bago ang undas. At live mula sa Manila North Cemetery, nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ria, kamusta na ba ang sitwasyon dyan? Nikki, mula sa Dangwa na kilala bilang Bulaklakan ng Maynila, nagpungo naman tayo dito sa Manila North Cemetery. Puspusa na ang paglilinis ng mga puntod dito. Hanggang alas 5 ng hapon na lang kasi pwedeng gawin ito ng mga bumibisita matapos i-extend ang pamunuan ng sementeryo dahil sa bagyong Christine. Simula bukas, October 30 hanggang November 3, tanging mga bibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay ang makapapasok dito mula 5 a.m. hanggang 7 p.m. Ibig sabihin, pati mga nagtitinda ng mga bulaklak, kandila, pagkain at iba pa ay palalabasin na. Ang mga sasakyan hanggang sa designated parking area lang din sa Dimasalang at A. Bonifacio pwedeng pumasok. May mga e-bike naman daw pati wheelchair ang LGU na libreng magagamit ng mga hirap maglakad. Pwede ring lumapit sa opisina ng Manila North Cemetery para madaling matukoy ang lokasyon ng puntod. Narito ang iba pang paalala ni Manila North Cemetery Director Rosel Castañeda. Pakinggan natin. Ang allowed lang po rito na tarpaulin and tents po at saka events is yung galing po sa City of Manila. Alam naman po natin ay mayroon pong paparating na eleksyon. So yung mga campaign materials o paraphernalia ng mga politiko, ayan po ay hindi allowed sa loob ng Manila North Cemetery. Nikki, paalala rin ang pamunuan ng Manila North Cemetery sa mga bibisita na palagyan ng identification tag yung mga bata at matatandang kasama nila. Madalas kasi na mawala ang mga ito kapag narito na sa sementeryo. Nikki? Ria, nabanggit mo kanina mga bulaklak, no? Kamusta ba ang presyohan at bentahan din ng mga bulaklak sa ngayon? Nagmahal din ba? Nagmura? Nikki, no naglibot tayo sa Dangwa kanina, matumal pa ang bentahan pero ayon sa mga manininda, daragsa daw ang mga mamimili sa mga susunod na araw. Pagdating daw sa presyo, wala naman daw masyadong paggalaw doon pero asahan daw na dodoble yan lalo na pagka bisperas na at mismong araw na ng undas. Nikki? Maraming salamat, Ria Fernandez. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Kabi-kabilang sunog ang sumiklab sa Metro Manila. Nabalot ng makapal na usok ang gusaling ito sa EDSA Pasay northbound pasado alas 9 kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, nagsimula ang sunog sa kisame ng ikalawang palapag. Kinailangan pang gumamit ng basket ladder para maabot ang ikatlong palapag ng gusali. Isa ang sugatan at tumagal ng halos 3 oras bago ito naapula.
Sa Tondo, Maynila, natupok ang isang residential area sa Parola Compound. Pansamantalang nanatili sa gilid ng kalsada ang mga apektadong residente. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng parehong sulok. At narito naman ang mga balitang dapat ninyong abangan sa Frontline Pilipinas. Mga update kaugnay sa paghahanda sa Bagyong Leon, patuloy na ihahatid ng News 5. Sementeryo sa Davao City, lubog pa rin sa baha, ilang araw bago ang undas. At ilang K-pop groups at artists bibisita sa bansa ngayong Nobyembre. At yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat ninyong malaman. Sa ngalan ni Ruth Capal, ako po si Nikki De Guzman. Magandang hapon.